Barangay Tambis 2, Tambis 1 pala. Dito tayo sa pupuntahan natin yung Old Ginsaugon, yung landslide tragedy. Pupunta tayo ngayon mga katiit. Tingnan natin. Ito yung barangay ng Tambis 1. Papasok tayo doon. So, tingnan natin kung anong update dito sa welcome nila. Abangan na lang natin. Punta tayo doon sa may tulay. Kailangan nating titingnan yung welcome nila, no? Maganda daw yung welcome, hindi ko pa nakita. Matagal ng panahon, no? So pasok tayo ngayon papasok tayo dito sa may gitna ng Tambis Puno mga katiits. Kaya mga katiits, dito na tayo sa looban ng papuntang high school ng Tambis Uno. So mga katiits, malaking barangay din to mga katiits, Tambis Uno. Malaking populasyon, mga katiits, malapit sa lugar na pinangyarihan ng landslide noon 2006 yung pangyayari na yon. Matagal na rin mga katiits, almost 20 years na ang nakaraan. So sa ngayon puntahan natin kung ano na yung update o pangyayari. Malapit na din yung anniversary nila, yung commemoration, yung every February 17, no? Araw ng pag-alaala sa mga mahal sa buhay natin na nandoon nakabaon sa isang gumuhong lupa, no? Malaking lupa, entire barangay. Kaya mga katiits, ito ngayon, no? Nagbabalik na si Red Rider. Kaya pasensya na mga katiits, hindi natin hawak yung panahon, kaya si Blue Rider muna yung gumanap noong isang araw. Ngayon nandito na si Red Rider, nagbabalik na. Tingnan natin yung ano ba talaga nangyari, yung tingnan mo mga katiits, no? Ano ba talaga nangyari sa pinangyarihan na yun, na lugar na yun, no? Tingnan mo mga katiits, yung view, no? Tingnan mo mga katiits, no? Yung malaking isang malaking lugar na yan, no? Tingnan mo yung welcome nila mga katiits. Kaya puntahan natin mga katiits. Ang magandang lugar to mga katiits. Malaking ilog, no? Ano pa yung malinis pa yung tubig mga katiits. Kaya dito tayo sa paparking lang tayo mga katiits dito sa paanan ng tulay, yung footbridge papuntang Old Ginsaugon, no? Yung pinangyarihan nung landslide dati 2006. Almost 20 years na yata yung nakaraan, no? So punta natin mga katiits. So tayo mga katiits, atin na yung motor natin mga katiits para hindi makaabala. Punta tayo ngayon sa isang magandang tulay, no? Isang magandang tulay mga katiits. Puntahan natin yung welcome, no? Dito tayo tingin-tingin lang mga katiits. Tingnan natin kung talagang maganda pa ba yung tulay. Maganda pa pala mga katiits, oh. Yun mga katiits, magandang lugar, no? Ito yung nagkukunik ng barangay Tambis Uno papunta doon sa may Old Ginsaugon sa ngayon, no? Yung footbridge na to ay hindi pa masyadong luma, no? Bago pa itong gawa. Dati mga katiits, ito ay kahoy pa, no? Ngayon isang bakal na, no? Bakal na yung pathway, yung apakan. Dati apakan dito mga katiits, kahoy pa. So ngayon maganda na mga katiits, oh. Pero nakakalula pa rin mga katiits, mataas kasi. So tingnan mo mga katiits, oh, yung ilog na to malaki. Pag mga baha, ako, baka aabot pa dito sa dulo. So mga katiits, so magandang lugar to mga katiits. Sabi nila mga katiits, ito daw yung
lugar kung saan ay talagang mayroong mga pangyayaring hindi ka panipaniwala mga ka-TH. Dati mayroong nagsasabi mga ka-TH na kaya ito naglandslide dahil mayroon daw maraming binaon o binabaon ng mga kayamanan ng Hapon, no? So isa sa mga katunayan yan yung isang pamilya na nakabaon na nasama sa pagbaon ng pangyayari na yon. Mayroon pang iniwan na isang kwento, no? Mga ka-TH, kaya pala siguro yung mga kwento-kwento dito nag-iiba-iba, no? Mayroon ding nagsasabi na talagang hindi nila maisip kung ano talaga yung dahilan kung bakit nag-landslide yung Old Ginsaugon. Yung barangay Ginsaugon na yung mga ka-TH 2006. Mayroong dalawang katanungan. Ito ba ay isang pangyayaring sinasadya o hindi sinadya? So ibig sabihin mga ka-TH, kapag titingnan mo yung isang uri ng kwento ay may dalawang bersyon mga ka-TH. Ito ay nagsasabing mayroon daw nakabaon na Japanese treasure kaya kaya pala pumutok dahil hinukay yung tunnel na yun. Kaya isang bagay din yan na pwedeng paniwalaan, pwedeng hindi. Pero parang maniwala rin tayo dahil mayroon namang mga taong nakawitness o nagsasabi talaga dahil yung isang pamilya na yon, yung sinasabi ko kanina, na napasama doon sa isang trahedya na yon. Yung sabi nila, kaya mga ka-TH, sabi nila, ito daw ay hindi natural na tragedy. Yung tinatawag natin na ito ba ay natural tragedy or human tragedy or may ibig sabihin mga ka-TH yung sabi nila disaster, no? Yung mayroong dalawang uri ng disaster, yung natural disaster at saka yung man-made disaster. So pinag-isipan natin mga ka-TH kung ito ba ay natural na disaster, no? Yung mga pangyayaring na yon o isang man-made disaster. Kaya mga ka-TH, punta lang tayo doon sa isang welcome, no? Sabi nga nila mga ka-TH, dito tayo mga ka-TH, punta tayo dito. Dito yata ang daanan papunta doon sa may welcome. Mga ka-TH, dito tayo. So mga ka-TH, siguro mga ka-TH, isang kwento nung nagsasabing talagang parang totoo, no? Parang totoo. So sad to say mga ka-TH, so hindi man natin lubos na maisip na ganoon talaga, na mayroong mga kwento-kwentong lumalabas na dati pa hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot sa isang mga katanungan ng mga kababayan natin, no? Ito ba talaga ay isang natural disaster or isang man-made disaster? Sa side ko naman mga ka-TH, sa side ng isang man-made disaster, parang maniwala na rin ako mga ka-TH, kasi yung bago nangyari yung pangyayaring naganap ay mayroong naghukay dyan, no? Mayroong naghukay, sabi nila na bago daw pumutok, may nagsasabi daw na may hinukay sila doon na malaking butas o tunnel, no? Mayroon daw bumbang nakalagay o dalawang wire daw, o pula o negative, basta may nakita silang kakaiba daw sa isang tunnel. Kaya siguro mga ka-TH, kaya naman siguro mga ka-TH ay parang totoo dahil buhay pa yung nagkukwento natin hanggang ngayon, no? Isang anak nung nabaon doon, no? Kasama doon. Kaya mga ka-TH, siguro kung
babalikan natin yung isang pangyayari ay talagang kahindik-hindik, no? Nakakilabot yung mga nagaganap na yon dahil bago daw naganap yung landslide mga katiits dito sa banda sa taas ay mayroon daw silang narinig na malaking tunog o pumutok man lang, no? Isang putok na talagang malakas yung tunog. Kaya siguro mga katiits, no? Kaya siguro isang bagay na yon na maraming makapagpatunay sa ating mga kababayan na bago nag-landslide yung isang lugar na yon, may narinig daw silang isang malaking putok, no? Isang malaking tunog, no? Isang malaking tunog na parang pumutok, parang bomba daw, no? Hindi naman tayo basta-bastang maniwala dati dahil nandito naman tayo dati noong 2006. Isa rin tayong rescuer din dati noon, no? Noong 2006 dito. Yun ang usapan nila na bago daw nag-landslide na yung lugar na yan ay mayroon silang narinig na malaking tunog o pumutok, no? Pumutok daw, no? Sabi nila. Sa isang banda mga katiit, sa isang kwento rin na talagang buhay pa hanggang ngayon, yung sinabi ko sa isang pamilya na yon na yung tatay pala nila, yun ang nagsabing kasama doon sa nailibing dahil naghukay, no? Bago yun mga katiit, nung umaga na yon dahil 10:30 ang pangyayari o 10:30 AM sa isang umaga, no? O bago pa pumutok yung araw, umalis na yung padre di pamilya nila. Kaya pala mga katiit, ganun na lamang yung istorya dahil sinabi daw na sa taas daw ng barangay na yon mayroong malaking tunnel ng hapon. Kaya siguro parang kapanipaniwala dahil yung isang istorya dati na mayroon talagang pumutok, no? Sabi naman nung pamilya na yon na nakausap natin ay yung tatay niya ay yung nagsasabi na mayroon silang nakitang o nag-operate sila dati nung hindi pa pumutok yung Ginsaugon, yung landslide na yon, umagang-umaga. Sabi, kabilin-bilin na pa niya na huwag ipag-apaalam yung pangyayaring na yon dahil naghukay daw sila ng tunnel ng hapon. Kaso nga lang may nakakita daw silang naikwento pa niya na mayroon daw wire o positive or negative sa ilalim ng tunnel na yon ng hapon. Kaya ganun na laman yung isip nila na yung pamilya na yon, yun na lang yung isang alaala na talagang parang isang trahedya na parang sinasadya nung isang uri ng paghahanap ng isang kayamanan ng hapon, no? Isang uri ng paghuhukay. Kaya mga katiits, kaya parang naniwala na rin tayo dahil yung isa namang mga kwento sa side nung pamilya na yon ay totoo, no? Totoo yung kwento nila. Dahil yung padre di pamilya nila ay hindi na nakauwi nung pagyayari na yun. Pero bago pa yun mga katiit, umagang-umaga ay umalis. Kaya sinabi pa sa mga anak niya na yun daw yung inooperitan nila, yung tunnel ng hapon, ay mayroong nakita na mayroon daw positive at negative, mayroon daw bomba talaga. Siguro nagkakamali yung nag-ooperate doon o naghuhukay, kaya sumabog, baka ganun ang nangyari. Kaya totoo yung sinasabi nila, kahit sino dito sa Barangay Ginsaugon na yan ay mayroong makapagpatunay na bago pumutok daw yung pangyayari na yon ay talagang mayroong malakas na tunog. Malakas daw sumabog bago gumuho yung lupa. Kaya para ring isang maalamat na pangyayari o parang nakakalito yung pangyayari na yun mga katiit, no? So ngayon mga katiit,
Ang ano ko lang na talagang ito ay talagang maraming nakabaon dahil hanggang ngayon mayroon ding mga tunnel doon sa itaas. Kaya mga susunod na mga video mga ka-TH, subaybayan yung titingnan natin yung ibang pang mga marker doon sa mga bato na nandoon sa taas ng barangay. Kaya maghanap tayo diyan sa mga bulubunduking ng Ginsaugon mga ka-TH. Kaya yung mga marker doon sa mga bato ay magpapatunay pa natin o isang mga pagpatunay na mayroon talaga na pinamahayan o pinagtaguan ng mga kababayan nating mga Hapones dati sa World War II. Kaya mga ka-TH, kaya maniwala kayo sa hindi, maniwala na lang kayo para tayong madali na lang, no? Parang madali. Kasi kapag hindi kayo maniwala mga ka-TH, matagalan tayo mga ka-TH. Imbis sandali lang, baka masandugay na rin, no? Kailangan din tayo, hindi tayo magsandugay mga ka-TH kasi parang umuulan na eh. Ha? Umuulan na ba? Mayroon pa tayong sinampay doon ha. Ito mga ka-TH. Yan lang natin mga ka-TH, magandang Ginsaugon Adventure yung ano mga ka-TH, Eco Adventure. Napakagandang welcome, no? Eco Park, Adventure Park, no? Talagang yan pa lang sa pangalan niya mga ka-TH, yung adventure talaga mga ka-TH. Lalo na pag maghahanap tayo ng mga kayamanan, no? Kasi yun lang talaga ang mga kwento, no? Yun ang totoong kwento, no? Totoong kwento na ating sinasawalat natin ngayon. Inihayag natin dahil dalawang katanungan lang hanggang ngayon mga ka-TH, kung talaga bang ito ay isa bang pangyayari na matatawag natin na natural disaster, natural disaster, o pangalawa yung man-made disaster. Kasi kapag dito tayo sa man-made disaster, parang totoo nga, no? Parang totoo nga na mayroon talagang intervention yung mga tao diyan sa paghuhukay na yan. Kasi mayroon namang makapagpatunay na talagang mayroong naghuhukay diyan sa kayamanan ng Hapon diyan. Kaya maniwala na lang kayo mga ka-TH, parang makatama na rin tayo. Baka tumatama din tayo mga ka-TH, no? Yan mga ka-TH. Kaya abangan na lang natin mga ka-TH sa sunod na mga video namin. Dito tayo maghahanap ng mga kakaibang mga diyan sa mga bulubundukin na yon sa itaas ng Old Ginsaugon. Titingnan natin yung mga history, no? Isang mga pangyayari na pwedeng isipin natin na yung Hapon na yan ay nandyan talaga na namamalagi o nagbabaon ng mga kayamanan para makadagdag o makaabot pa tayo sa isang kwento na rin na parang totoo, no? Parang totoo. Kaya mga ka-TH, sa ngayon dito muna tayo mga ka-TH sa welcome. Kaya huwag niyong kalimutan mga ka-TH, no? Follow sa Facebook page at mag-comment din mga ka-TH. So maraming salamat sa panonood palagi. Shout out na lang dyan sa mga kaibigan, no? Mga kaibigan kong mga ka-TH din, no? Lalo na sa naghahanap, yung hinahanap na talagang hanggang ngayon hindi pa nakatama. Para na ring may tama yung naghahanap, no? para may tama na rin sa susunod na mga video namin, no? Abangan yung sinasabi ko na maghanap tayo ng iba pang mga sinasabi nilang mga katotohanan sa likod ng kwento ng Ginsaugon. Almost 20 years na ang nakaraan, no? Nakalipas. Kaya mga ka-TH, abangan na lang. Kaya mga ka-TH, huwag niyong kalimutan sa pag-follow sa Facebook page at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Saka pag-share na rin, no, sa ibang mga ka-TH din natin, mga iba pa natin mga kababayan. So, maraming salamat mga ka-TH. Bye bye sa muli.
Tama na rin mga katits. No?